Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na ang pang-apat nating tagpo. Simulan na natin. Habang masayang nagiinuman ang pangkat nila Danilo, bigla silang nagulat ng magkagulo sa mga nagsusugal ng Karakrus. Kitang-kita noon nila Danilo ang isang lalaki na pinapaikot ang isang mahabang itak sa mga kamay nito. Laking gulat nila Danilo dahil ang lalaking yun ay estudyante yon ng isang kilalang antingero. May alam din ito sa lihim na aral at arnis at sa lahat ng pakikipaglaban. Nagsilayuan ang mga tao noon sa takot na sila'y pagbalingan ng galit nito. Nilapitan pa sana ito ni Danilo, subalit pinigilan siya ng matanda. Dahil baka siya ang pagbalingan ng galit ng taong yon. Nang hindi na maatim ni Danilo ang ginagawa ng lalaki, nilapitan na niya ito. Iyo, kumalma ka lang dyan. Huwag kang makialam. Hayaan mo ang kapitan ang magsitol dyan. Maya-maya pa ay dumating na ang kapitan. Kasama nito ang mga iilang tanod. Kinausap yon ang lalaki. Ayon pa sa lalaki, dinukutan umano ito ng pera habang siya ay nag-aantog sa Karakrus. Paghawak niya sa kanyang bulsa, laking gulat niya nang wala na ang kanyang napanalunan. Kung kaya't sa galit nito, hindi na nakapagpigil ang lalaki, ay bumunot yon ng mahabang itak at winawasiwas ito. Mabuti nga lang ay walang tinamaan dito. Tinanong yon ng kapitan kung magkanong halaga ang dinukot sa kanyang bulsa. Ayon sa lalaki, 800 lang umano ito. Nang marinig yun ni Danilo, dali-dali niyang nilapitan ang lalaki at inabutan ng 1,000. Laking pasasalamat ng lalaki at nakipagkamay ito kay Danilo at nakipagkilala. Walang anuman, kaibigan. Sa susunod mag-iingat ka. Maraming mga loko-loko dito. Tumango lang naman ang lalaki at umuwi na ito. Makalipas pa ang ilang mga oras, ay sumapit na ang 12:00 ng gabi. Medyo lasing na ang pangkat nila Danilo, subalit ang matandang si Carpio ay himalang yon ay hindi nalasing. Napakarami na noon ang nainom nito, ay nakakapagtakang para bang hindi ito nalasing. Maya-maya pa ay nagsisimula na ang patugtog ng operator ng diskuhan. Nagpatugtog ito na tinatawag na sweet music. Itong mga panahon na ito, kapag sa diskuhan kung may tugtog na sweet music, halos na mga binata noon ay kanya-kanyang hila sa mga dilag na nakaupo sa gilid ng diskuhan. Isayaw nila ito sa gitna at dito muna simulang kilalanin ang iyong naisayaw at kung ano ang mga pangalan nito at saan ito nakatira. Hindi naman aayaw ang mga dilag noon na kapag hilain mo yun para isayaw sa gitna ng diskuhan. Nang pagtigil ng tinatawag na sweet music, ay napalitan yon ng tugtog na kung tawagin ay cha-cha. Ito yung mga paborito sa mga sinaunang mga tao, ang sayaw na cha-cha, tango, boogie at mga ano-ano pa. Nang tinugtog na ang music na yun, dito na napagdesisyonan ng apat na sila'y makikisayaw sa gitna. Hindi naman sila nahiya noon, gawa ng langog na langog sila sa alak. At isa pa, marami ding mga tao doon na nakikisayaw din. Grabing alegre ang nagaganap noon sa diskuhan, hanggang sa lumabas na sila ng diskuhan. Subalit ng akmang hihinto na sila, ay napalitan yun ng tugtog na sweet music. Nagsihilaan na ang mga binata doon sa mga dilag na nakaupo sa gilid ng diskuhan. Tag-iisa noon sila ng kanilang isasayaw at kasama na dito si Danilo. Habang sinasayaw niya ang isang babae, nasipat niya ang 7 kalalakihan na nakatitig ito kay Danilo. Hindi naman ito pinansin ni Danilo
Baka nakatingin lang yon sa magandang dilag na kanyang isinasayaw. Subalit paglabas nila sa diskuhan ay nakaabang na pala ang 7 kalalakihan. Masama ang titig nito kay Danilo. Nang masipat yon ng kanyang mga kasama ay lumapit ito sa kanya at nagwika si Lando dito ng, "Danilo, may 7 kalalakihan oh. Mukhang may gagawin itong hindi maganda sa'yo eh." Wika dito ni Lando. "Oo nga pare, maganda kayo dyan. Baka pagtulungan tayo dito." Wika dito ni Danilo. Pinasibat na noon nila Danilo ang matanda at baka ito'y madamay pa. Kung kaya't sinabihan ni Danilo ang kanyang mga kasama, nalalayo na muna sila sa diskuhan. Pumisto na muna sila sa isang puno ng duldol na hindi kalayuan sa diskuhan. Maliwanag naman doon. Gawa ng sapul dito ang banaag sa ilaw ng diskuhan. Subalit nang lumayo na sila sa diskuhan, ay sinundan sila ng 7 kalalakihan. Nababahala na noon sila Lando. Gawa ng alam nito na sila ang pakay ng mga lalaking yon. Pero sa kabila ng lahat, nagtaka naman si Lando kay Danilo. Dahil hindi man lang yon natinag sa mga lalaki. Umihi pa nga yon sa puno ng duldol na para bang hindi ito natatakot. "Lando, magbantay ka lang ha. Iihi lang muna ako." Nang biglang lumapit ang 7 kalalakihan na kanina pang sunod ng sunod sa kanila. "Ikaw ba si Danilo?" tanong ng isang lalaki. Nasa 25 na ang edad nito at sulid na sulid din ang pangangatawan nito. "Oo, ako nga," sagot dito ni Danilo. Nang magtanggal ng sombrero ang lalaking yun, ay namukhaan ito ni Danilo. Ito yung natalo nila sa sabungan. Teka, di ba ikaw yung nakalaban namin sa sabungan?" Wika dito ni Danilo. "Walang hiya ka? Kanina nagtimpi lang ako sa'yo eh. Pero parang napakaangas mo naman. Pati yung jowa ko isinisayaw mo pa. Bakit? Siga ka ba?" Wika ng lalaki dito. "Hindi naman ako maangas. Di ko naman kasi akalaing jowa mo pala yung naisayaw ko." Wika dito ni Danilo. Subalit itinulak siya nito. Kaya naman napasandal siya sa puno ng duldol. Dahil nga lango sila sa alak. Subalit nagwika dito si Danilo ng, "Kung talagang kursonada mo ko, tayo muna ang magharap." Tumawa lang naman ang lalaki at ang mga kasama nito. Magamat mas bata si Danilo dito, subalit hindi ito natatakot. Maya-maya pa ay naglabas ng talibong ang lalaki. Kaya naman ang 3 kasama nila Danilo, naglabas din ito ng mga daladala nitong Indian pana. Subalit pinagilan ito ni Danilo at nagsasabi ng, "Lando, baba niyo yan. Ako bahala dito." Gulat na gulat sila Lando noon nang sabihin yun ni Danilo. Na para bang kaya na niya ang mga ito. Maya-maya pa ay sumugod ang lalaki at inundayan siya ng saksak itong si Danilo. Kaya naman napasigaw si Lando. Subalit nang tatama ng hawak nitong talibong, ay sinalagyo ni Danilo gamit-gamit ang kaliwa nitong kamay. Laking gulat ng mga kasama nito nang hindi man lang yun nasugatan si Danilo. Maya-maya pa ay hinawakan ni Danilo ang kamay nito at sinapak ang sikmura nito. Napaluhod ang lalaki noon sa lupa na para bang labis itong nasasaktan. Nang makita ito ng kasamahan ng lalaki, bumunot ng mga itak ang dalawa at walang ano-ano ay sinugod dito si Danilo. At dito na masilayan nila Lando. Ang husay ni Danilo at liksi nito at nagagawa pang ilagan ang mga hataw ng itak sa mga lalaki. Maya-maya pa ay nagawang mapatumba ni Danilo ang mga lalaking yon. Nang masipat yon ng natirang 4,
na nagawang mapatumba ni Danilo. Ang tatlo ay sinugod siya ng apat na yon. At dito masilayan nila Lando ang husay ni Danilo at liksi nito at nagagawang ilagan ang mga hataw ng itak sa mga lalaking yon. Kung hindi kayo maniniwala, maya-maya pa ay nagawang mapatumba ni Danilo ang mga lalaking yon na kahit mas bata siya dito. Nang masilayan ng apat ang mga kasama nitong nakasubsob ang mga pagmumukha nito sa putik, sinugod siya ng apat na may itak din. Nang masipat niya yon, ay bahagya siyang napaatras dito. Nang maya-maya pa ay may isang lalaki na tumalon na nanggaling pa sa isang malaking bato. Gulat na gulat dito si Danilo dahil ito yung lalaking nagwala kanina doon sa hantakan. Nagwika ito kay Danilo ng, "Lumayo na muna kayo. Ako na bahala dito." Wika ng lalaki. Nang masipat nila Lando ang lalaking yun, manghang-mangha sila dito dahil may nakatali sa ulo nito na isang tilang pula. Maya-maya pa ay yun ang inatake ng mga lalaki, subalit nagawa nitong umilag sa mga atake ng mga lalaki. At pinagsasapak at tinadyakan ang mga lalaking nanggugulo. Manghang-mangha noon sila Lando sa ipinakita ng lalaki. Subalit may mga tanod at kapitan ang nagtakbuhan papunta sa kanilang kinaroroonan. May nakakita pala sa kanila at yun ang nagsumbong. Kaya naman dali-dali na silang tumakas sila Danilo, pati na rin ang lalaki. At hindi nila alam kung saan ito dumadaan. Kung hindi nyo pala na itatanong, itong si Danilo magamat lagi ito sa bundok, subalit sa isang araw sa isang linggo ay lagi itong sinusundo ng kanyang tiyuhin para dalhin ito sa tuktok ng bundok na malapit sa isang talon. Dito sinasanay si Danilo ng kanyang tiyuhin na iba't ibang estilo sa pakipaglaban. Pag-edad niya ng 15, bumalik na ang kanyang tiyuhin doon sa Mindanao. Meron din kasi itong mga grupong kinaaniban na tumugis umano ng